Sa muling paghaharap ng dalawa, ramdam sa buong silid ang napakatinding killing intent. Nagsalita si Manager Junho, ang tingin mo ba sa akin ngayon ay isang baboy? Kung meron ka ng lakas ng loob, sige subukan mo ako. Sa isang banda makikita ang isa sa tatlong alipors ni Manager Junho nagsusulat ng tagubilin sa kanyang asawa at hinikayat niya rin ang dalawa gawin ito dahil sa pakiramdam niya hindi na sila mabubuhay pa pagkatapos ng lahat. Balik sa laban ng dalawang halimaw. Tumalon si Manager Junho ng mataas, inindayog niya ang kanyang palakol ng malakas at pinatama ito sa kinaroroonan ni Maru. Naiwasan naman ito ni Maru na wasak naman ang sahig dahil dito. Sa pag-iwas naman ni Maru nakasunod sa kanya ang talam ng palakol ni Manager Junho. Winisiwas niya ito subalit hindi naman naabot si Maru. Wika ni Manager Junho, ikaw na mumunting Maru, alam mo bang ipinagmamalaki kita ng sobra at ito pa ang igaganti mo ngayon? Nakalimutan mo na ba ang mga tinuro ko sa'yo? Hindi ko ba nasabi sa'yong huwag kang umilag ng diretso sa laban? At muling umatake si Manager Junho. Sa kanyang pagtataka hinawakan ni Maru ang palakol at naghanda sa paghampas sa kanya. Habang iiwasan ang pag-atake ni Maru, nagsalita si Manager Junho, gusto mo na rin ba ang palakol ko? Ito din ang ginamit ko kanina nang pinagbagsak kita sa sahig. Dagdag pa niya, magaling ang ginawa mo ngunit hindi mo magagawa mag-ausan ang mukha ko. Sa kanyang pagkagulat, pinahit ni Maru ang kutsilyo at nahiwa ang mukha ni Manager Junho. Nagulat ang tatlong alipor sa kanilang nasaksihan ang nabubugbog na si Maru ay nakagawa ng galas sa kanilang boss. Kita naman sa mukha ni Manager Junho ang pagkagulanta at ang bakas na iniwan ng talam ng kutsilyo ni Maru. Nagkumanto naman ang isa sa tatlong alipors, ang pagpihit ng kutsilyo ang nang iba ng distansya kaya nagawang tamaan ni Maru ang mukha ni Manager Junho. Kita naman ang kanyang pagkamangha sa ginawa ni Maru. Sa muli pagtalon ni Maru para sa muling pag-atake, habang papalapit na ito nagsalita si Manager Junho, mumunting Maru, ako ay nakikipaglaro lang sa'yo ngunit ikaw ang tumatakbo ng may matinding killing intent para patayin ako ha. Sabay sipa kay Maru, nasangga naman niya ito subalit sa lakas tumalsik si Maru. Dagdag pa ni Manager Junho, ang buong akala ko ay nakikipagharutan ka lang sa akin nang sabihin mong kakatayin mo ako, ngunit gagawin mo pala talaga ito ha. Malakas niyang binagsak ang kanyang palakol, ginamit niya itong suporta upang masipa si Maru ng kanyang dalawang paa, at sinabing kung ganun wala na akong magagawa kundi ang patayin ka. Sa lakas ng pagkakasipa tumalsik si Maru ng malayo at tumama sa mga lamesa. Nang muling makalapit si Manager Junho kay Maru, sinabi niyang, "Wow, mumunting Maru, nagawa mo pang makatayo matapos noon," at itinaas niya ang kanyang palakol at nagwikang, subukan mo ito. Alam mo ba kung saan tatama ang aking palakol? Sa kaliwa o sa kanan? O kahit saan? Mabilis niyang ginalaw-galaw ang kanyang palakol, subalit hindi naman si Maru natinag dito at hinampas niya ito ng malakas gamit ang nadampot niyang maso. Mas aga naman ito ni Manager Junho at sa lakas ng pagkakahampas nabasag ang palakol. Pinagmasdan naman ni Manager Junho ang kang nasirang palakol. Nang magsalita si Maru, alam mo ba ang tawag sa pagpatay ng baka? Napatining naman si Manager Junho kung ano, sagot ni Maru, "Dai Kao," at sunod-sunod na nagbitaw ng pag-atake si Maru gamit ang maso. Namangha naman ang isa sa mga alipor sa kanyang nakita ito pala ang teknik ni Chief Sokhu. Alinsunod nito ginamit din ni Maru ang teknik ni Chief Chui, pati na rin ang kay Kim. Natulala naman ang alipor sa kanyang nasaksihan. Napaisip siyang kinokopya niya ang lahat ng teknik na kanyang nakalaban. Ito pang lang unang beses kung makakakita ng ganito matatalo si Boss Junho. Hindi mabilang ang pag-atake ni Maru kay Junho. Nagalit ito at sinakaw si Maru, at nagwikang, ang tingin mo ba talaga sa akin ay isang baboy ha? Inayos ko ang pakikasama ko sa iyo at nilinis ko ang lahat ng ginawa mo sa Japan at ngayon tinitingnan mo ako bilang isang baboy. At pinaulanan niya si Maru ng mga suntok. Dagdag pa niya, ito ba ang kabayaran sa mga ginawa ko, ang maging kaaway ko ha? At tumalsik si Maru sa lakas ng pagkakasuntok ni Manager Junho. At Maru, alam mo ba ni minsan hindi ko pa ginagamit ang buong lakas ko sa iyo? Dagdag ni Manager Junho, hindi kita hahayaang mamatay Maru. Pero anong silbi ng pagliligtas ng isang tao kung puro kalokohan ang ibinibigay nito? At kung ganito rin lang ang mangyayari, mabuti pang teposan na kita. Habang naghahanda si Manager Junho sa pag-atake,
Naisip ni Maru mamamatay na ba ako makailang ulit ito tumakbo sa kanya isip? Nag-iisip ba ako ng ganito dahil sa aking paghihiganti? Kailangan kong bitiwan lahat ng alaala, binitiwan ko ang mga emosyon upang makita ko ang tao bilang isang tao, para manalo kailangan ko itapon ang lahat, akala ko na iwaksi ko na ang lahat meron pa pala ang aking buhay, kailangan ko bitiwan ito upang magpatuloy, sa pagsalubong ng pag-atake ng dalawa. Maririnig naman ang sigaw ni Kim, sinipa niya ang pinto at sinabing, "Master, gusto mo na bang mamatay?" Dahil expired na ang ticket na ibinigay ni Manager Junho, nang biglang natahimik si Kim sa kanya nakita at nabitawan niya ang kanyang armas, at mahinang nang salita si Manager Junho, "Our little Missy is here. Makinig ka sa aking mabuti Kim, pumunta ka sa opisina at kunin mo ang isang safe." At hinulag nito ang isang susi, ang lahat ng contact ay nandon. Tulala parent si Kim sa kanyang naririnig. Dagdag pa ni Manager Junho, ang kalahati ng pera ay gamitin mo upang tumakas at ang kalahati ibigay mo kay Maru. At siya ay bumagsak sa sahig. Nagsalita si Maru kay Kim habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata, "Kung gusto mo ng laban, bilis. Simulan na natin." Makikitang isang batang dinudukot ang kanyang mata ng isa pang bata, napasigaw ito sa sakit. At dito magsisimula ang kwento ng buhay ng tinaguriang King of the Pigsty, sa isang breeding ground na tinatawag ng Pigsty. Sa lugar na ito tinuturing ang mga tao bilang isang baboy. Sa una upang miba ang kanilang gawi, hindi sila binibigyan ng pagkain hanggang sila ay malagay sa pagkagutom, at sa ganitong sitwasyon sila ay magiging sensitibo sa karahasan, hanggang sa puntong sila ay maging isang halimaw. Naglalaban-laban para sa kaning baboy hanggang isa lang ang matira. Ito ang paraan upang makasurvive sa butas ng impyernong ito. Makikita ang nagwagi nakuha niya ang kaning baboy para sa kanyang sarili. At kahit ano pagsisikap para sa pagkain, sa huli gagamitan parent sila ng dahas upang mas lalo sila maging bayulente. At araw-araw nilang ginagawa ito. Ang ibang nakasurvive ipinadadala sa misyon upang pumatay, at ang baboy na hindi makatayo ay bumabalik, ngunit kahit makabalik hindi sila makakabalik sa pagiging tao. Nabuhay siya bilang isang baboy. Ito ang masaklap na pinagmulan ni Manager Junho, at kahit ilang beses na siyang nalagay sa bingit ng kamatayan, siya ay nakakaligtas, at doon siya nang simulang mag-isip kung baboy ba o tao ang kanyang mga pinatay. Isang araw nang siya ay bumalik, siya ay binati ng kanyang boss, ngunit sa kanyang pag-iisip hindi niya ito pinansin. Sa kanyang nagawa, nagalit ito at pinaghahampas siya nito ng baseball bat. At doon sumagi sa kanyang isip ang pag-aalsa, magpapabago ng lahat. Sa kanyang harapan makikita ang chairman ng livestock production at ang kanyang boss na humingi ng tawad sa pagkaabala, ngunit gumanti lang ito ng isang sampal. Dito napagtanto ni Junho na ang kanyang boss ay isa ring baboy. Katulad niya, ito rin ay naghihintay ng pagkain mula sa kanyang may-ari, at doon niya naisip na patayin ito. Nakipagkasundo sa chairman at doon nagsimula ang lahat. Sa kanyang panunungkulan bilang manager ng kumpanya, nag-training siya ng mga bagong baboy. Sa kanyang pagkaboring nakilala niya si Kim Yang at si Hamaru. Lagi niya pinapangarap na makasama sila at mabuhay na parang isang tunay na tao. Dahil sa nagawa ni Maru sa Japan, nag-iba ang ihip ng hangin. Gusto ng buong council na ipapatay si Maru. Tutul naman dito si Manager Junho, ngunit wala na siya magagawa dahil isa lang siyang baboy na sumusunod sa utos ng nakakataas. Sa kabila nito, naisip niyang kung dadalhin niya sa underground world si Maru, may iligtas niya ito, hanggang naging baboy siya sa paningin ni Maru, at doon niya naisip na gawin ang utos ng nakakataas na patayin si Maru. Subalit hindi niya ito kayang gawin. Sinabi niya sa sarili, "Ako na isang baboy na walang kahit isang pangarap," at si Maru na handang gawin ang lahat para protektahan ang mga taong mahalaga sa kanya. Sa tuwing nakikita niya si Maru, nakakaramdam siya ng kahihiyan sa kanyang sarili, kaya sinakripisyo niya ang kanyang buhay para kay Maru bilang isang taong mahalaga sa kanya at mamatay bilang tao at hindi bilang isang baboy. Sa huling sandali ng kanyang buhay sinabi niya kay Maru, "Sa huli naging tao din ako, di ba? At ikaw, kailangan mo mabuhay na parang isang tao hanggang sa huli." Nakangiting nagtapos ang kanyang buhay. Ang tinaguriang King of the Pigsties ay natapos na. Sa harap ng bangkay ni Junho, may isang figure ng isang lalaki na nagsabing, "Ako dapat ang papatay sa'yo, Junho." Ito pala ay si Choi Ki-hoong Senior Managing Director ng World Security.
dinukot niya ang kanang mata ni Junho, at nagwikang ang matang kinuha mo sa akin ay kukunin ko na pabalik, at nagpalam naway maging mapayapa ka. Nang siya ay nakatanggap ng tawag mula sa chairman, sinabi niyang kumpirmado patay na si Junho at nawawala ang safe. Huwag kang mag-alala, ang taong pumatay kay Junho, kahit saan pa siya tumakbo pagpipire-piresuhin ko siya ng buhay maibalik lang ang safe. Makikita naman nakasakay sila Maru at Kim sa isang van kasama ang 3 itlog dala ang safe. Makikita sa CCTV, ang pagpatay ni Maru kay Manager Junho at ang pagdala nila ng safe. Nangako si Ki-hoong sa chairman na kahit anong mangyari babalik niya ang safe, balik sa nakaraan bago pa sila makatakas. Sinabi ni Maru kay Kim kung gusto mong lumaban bilasan mo. Simulan na natin, natulala si Kim sa kanyang nakita, nasabi niya sa kanyang sarili ang baliw nato, paano siya naging ganon kalakas sa loob lang ng ilang sandali. Habang papalapit na si Maru naghahanda na si Kim upang bumunot ng kutsilyo sa pagkakahawak dito ng inig ang kanyang kamay dahil sa takot kay Maru at bahagya siyang pinagpawisan, sa pagkatakot sumuko si Kim, sa ginawa ni Kim sinabi ni Maru, bakit gusto mo bang mamatay ng mas mabilis? Pinigilan siya ng 3 itlog sa kanyang balak, hinaranggan nila si Kim at sinabing, wag na tayong maglaban-laban dahil sa pagkamatay ni Manager Junho. Tiyak na tayo din ay mamamatay. Tutugisin tayo ng mga taga-headquarters. Kaya naman sa halip na tayo ay magpatayan tayo ay magtulungan upang makaligtas. Pakiusap ng 3, sagot ni Maru, kung ganon nasaan ang kapatid ko. Sagot ng 3 si Miss Kim Yang ang kasama niya, banggit ni Kim ang kapatid mong si Haneru. Si Tanda sinabihan niya kung pakainin ko ang kapatid mo at dinala ko sa isang fancy Chinese restaurant. Ngunit ang card na binigay ni Tanda ay umabot na sa limit kaya naisipan kong kumuha ng panibago at iniwan ko si Neru sa resto upang maghugas ng plato. Sinabi ko babalik ako agad. Ngunit nang makita ko ang cake na mas ayang nagalit ako at makipaglaban sa iyo. At dahil sa binigay ni Manager Junho nalimutan ko na si Neru. Nagsalita si Kim habang maluluha itong nakatayo sa pinto ng van. Sinabi niyang Comrade, may ginawa ba akong masama kaya pinaparusahan mo ako ng kamatayan? Sinasabi mo bang talunin ko ang tulay na ito, habang nang cheer ang 2 itlog sabi nag-isa, kapag pumunta tayo sa ospital at dadaan pa tayo sa resto magugulo ang ating ruta, kaya naman ang pinakamagandang gawin ay maghiwalay tayo. Dagdag pa ng isa ipakita mo ko ano ang ginawa mong training sa North Korean Army, banggit ni Kim kay Maru. Comrade, hindi ko kaya, sinagot naman siya ni Maru ng masamang tingin na may matinding killing intent, at sinabing talon. Dahil sa takot ni Kim, wala na siyang nagawa kundi tumalon, namangha naman ang dalawa sa ginawa ni Kim. Si Maru naman ay nag-iisip. Sinabi niya sa kanyang sarili kailangan kong iligtas si Mom at si Neru at kailangan kong kumilos ng mabilis dahil ang World Group ay kumikilos na. Sa isang crime scene, nagsalita ang isang lalaki, hindi mo peren ba matukoy kung may nakaligtas o nasugatan sa insidente? Sagot ng isa, wala, kahit casualties wala. Sa pagtataka ni Detective Han, wika niya walang casualties pero may dugo. Ito pala ay ang bahay ni Maru na nawasak sa di malaman na dahilan at ang lahat ng residente doon ay pinalikas na dahil sa malakas na tunog sa basement. Makikita naman ang isang lalaking lumalapit kay Detective Han at nagtatanong, Detective Han, anong ginagawa mo dyan? Bakit kaya nangyari ito sa bahay ni Mr. Hamaru ni hindi natin matukoy kung anong nangyari sa kanya? Sagot ni Detective Han, Officer Lee, halika na. At nagtanong ito kung saan sila pupunta. Sinabi niyang sa hospital kung saan na doon ang ina ni Maru. Samantalang sa loob ng isang silid kung saan naroon si Maru nagtatanong sa mga nurse kung nasaan ang kanyang ina. Sagot ng mga ito, dinescharge na ng mga tao naka-suits bago pa sila makarating. Nagalit naman si Maru dahil ganun din ang nangyari sa kanyang kapatid. Sa kanyang galit na patakbo siya at sinabing kinuha nila sila upang gawing hostage. Wika ng kanyang kasama Manager Maru, magkasama tayong aalis. Nang bigla silang napainto sa isang anonsyong, hinigpitan ang security sa gitna ng syudad at ang dahilan nito ay ang World Security Headquarters. Isang lalaki ang pumasok kasama ang kanyang mga alipors. Ito pala si Director Choi. Habang ito ay naglalakad na salubong niya ang hindi niya inaasahang tao, sinabi niyang, hindi ko inaasahang dito pa tayo magkikita, Detective Han Taisik. Mukhang ang partner mo ay napalitan na naman, ha?
Ilang tao pa ang kailangan mamatay dahil sa kabaliwan mo. Sa paghaharap ng dalawa nagkaroon ng tensyon sa paligid nila. Sagot ni Detective Han, hindi yung taong naging senior managing director dahil lang sa karahasan. At ano nagdala sa isang gangster na tulad mo sa ganitong lugar? Sagot ni Direktor Choi, isa itong hospital at alam mo na ang rason para bumisita. Dagdag pa niya sa kanya pagtalikod, Detective Han, ingatan mo ang mga taong nasa paligid mo, sa huli iiwanan ka rin nila, diba? Sagot naman ni Detective Han, mag-alala ka sa sarili mo muna. Sayang lang oras ko. Napahintong naman si Director Choi dahil sa isang lalaking sumigaw. Director Choi, may malaking problema. Ang lalaking si Maro ay bumalik sa hospital room at naputol ang kanyang sinasabi dahil biglang pinatigil siya ni Director Choi at hinawakan ang kanyang bibig at sinabing ang detective ay narito at magkakagulo kapag hindi ka nagdahan-dahan sa pagsasalita mo. Napasigaw naman ang lalaki sa higpit ng pagkakahawak sa kanya, naputol ang isang ngipin nito. Nagsalita si Detective Han, hindi ang mga taong nasa paligid ko, ang mga taong unang kailangan alalahanin ay ang iyong mga subordinate. Sagot ni Director Choi, sa muli nating pagkikita hindi na sa hospital, bibisitahin na kita sa burol mo. Tugon naman ni Detective Han, sige lang basta't ang donasyon mo ay hindi maliit ha. Sandaling napaisip si Director Choi, hindi ko akalain mas mabilis pa siyang gumalaw sa atin, o yang Maro na yan. Baka may tumulong sa kanya. Sa kabilang banda sila Maro ay nabigla sa pagbati ng isang malaking lalaki, nice to meet you Mr. Hamaro. Hinihintay ko talaga kayo. Pakiusap, pumasok kayo sa kotse at doon na ako magpapaliwanag. Naisip ni Maro ito na ang taong sinasabi nilang nakasot, at tinanong niya ito, ikaw ba ang kumuha sa ina at kapatid ko? Habang binubunot niya ang kanyang armas, sagot ng lalaki, tama, kapatawarin mo ako sa aking pagiging rudeness. Nabigla naman si Maro sa ginawa nitong pagyuko. Dagdag pa ng lalaki, pakiusap, hayaan niyong ang aming president ang magpaliwanag ng lahat. Makikita naman sa loob ng kotse ang isang magandang at seksong babae at nagwika, nice to meet you Mr. Hamaro.